Start. Start na ako? Eh, pupunta ko dyan eh. So, Magandang, ladies and gentlemen, Professor Asia F. Kunti. So, may mic ka ha? May mic ka? Kailangan mo mag-mic? Ikaw? Okay. So, good afternoon to everyone. And we are, of course, excited to... Narinig naman ako. Hello. Okay lang, Papa, masaya. Okay, so syempre excited tayo na nandito si Prof. Xiao Chua, no, na aking long-time friend from UP Diliman. And isa siya sa mga pinakakilala, if not pinakakilala talaga sa buong Pilipinas. So, sana na-inform natin yung iba no, to take this opportunity na pasok-pasok. Wait lang, may ano. Sabi mo, informal, tapos may moot court. Hindi, kasi ito yung maganda-gandang venue. So, diba? Magiging formal to. So, ayun, thank you. Of course, kay Sir Byong, talagang pinocess niya lahat. Inutusan niya na yung mga estudyante na nag-follow up ng mga kakailangan natin for this afternoon. Of course, kay John Paul, kay Fitri at kay Neds, and the officers, thank you so much no, sa pag-ayos nito. Ang usapan natin ay magiging Q&A. Q&A. So, very chill tayo. Magtatanong ako ng ilang questions and then kayo naman. Interview pala ito. Kung meron kayong gustong itanong kay Sir Xiao, no? So, salamat. Salamat din sa husband ko. Siya yung service ng aming speaker. And, yan. Ang bata. Sa mga classmates nyo, baka may gusto kang humagol kasi hindi kami humingi ng excuse kung sino rin available talaga, no? And of course, we're looking forward to the book that we will be selling this afternoon. Para makakuha kayo ng dedication if you'd like, no? Pwede daw ba itong palista? O kasi konti lang ito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16 lang. 16 lang, tapos 300, no? Yes. Okay. So with no further ado, siguro simulan na natin? Yes. Ready na ba kayo? Gusto mo lang ano? Gusto mo lang Yun. Okay. Ano? So, magtatanong na ako. Ilang unang tanong. Grabe. Dito ka kaya bakla? Bakit? Dito ka. O sige. I hereby proclaim our session open. Okay. Hindi na, okay lang. Ikaw na yung may mic. Ano ka? Attorney? I'm the judge, so I am yung cross-examining me. So dun ka sa witness stand. Oo, hindi, okay na to. Okay. Question number 1. Grabe oh, ini-interrogate ako. Question number 1, yung laging tanong ng mga tao, kahit itong mga first year natin, and probably yung mga fourth year students, ang tanong talaga is, bakit mo napili ang BA History? Tanong ba talaga nila yan? Hindi, yun... Yes daw, yes. Okay na. Tatanong nila? Yes, tatanong nila. Dadahilan ka pa eh. Hindi, si Ma'am Asia. Palakpakan naman natin, Asia. Third bar top notcher in the Sharia law exam. Yan, no? Palakpakan natin. Oo, at saka isang moral scholar. Na ilan lang yan, na kasaysayan na sa history. So, well, ano bang masasabi ko? Bakit ako nagkasaysayan? Una, nung bata ako, gusto ko talaga maging broadcaster. Si Noli De Castro talaga yung idol ko. Di ba? Yung magandang gabing bayan. Ganun. So, I wanted to be a broadcaster. Of course, stepping stone lang yun sa pagiging presidente ng Pilipinas. So, yan ang... Pagbata ka, yun naman ang gusto mo eh. Di ba? Pagka ngayon, alam mo na yung problema ng bayan, parang napabaliw lahat yung mga gusto maging pangulo. No? Anyway, ito. So, yun yung nakalagay sa yearbook ko. Gusto kong maging politician, sabi ko, tsaka broadcaster. At saka any professional sidelines. Kaya yun, yung bubuhay ko, professional sidelines talaga.
Kasi underpaid tayo, no? Underpaid. So, pinili ko yung history kasi nahilig talaga ako sa HECASI. HECASI ang tawag sa amin nun. Geografiya, kasaysayan, sibika. At saka sibika at kultura. Noong panahon namin, 1990s po yun. And nag-ano pa ako nun sa mga quiz bee, gano'n, sa mga provincial meet na nanalo ako. Tapos interested talaga ako sa news. Ayan. And then, nung grade 5 ako, nabasa ko si Ambeto Campo. So, yung unang kong teacher sa history, lola ko. Kasi teacher siya ng elementary, DepEd, Dex pa nun. Tapos, yung grandmother Ching, na-meet mo ba yung lola ko? Na-meet mo, di ba? Oo, na-meet niya yung lola ko. School teacher. Tapos, yung nabasa ko si Ambeto Campo. Si Ambeto Campo, pagka nagbasa kayo ng Ambeto Campo, very, very light. Ang fun maging historian, sabi ko. So, kahit gusto ko pa rin maging broadcaster, and in fact, sa UP, ang unang choice ko talaga na gustong ilagay sa UPCAT ay Jorn. Quota course, Jorn. Nung sabi nila, naku, quota course, mahirapan ka makapasok dyan. Ano yung second choice mo? History. Actually, second choice ko siya. Gusto ko talaga magpasok. So, nag-history na ako. Akala ko dati, enough na magaling ka ng memorization. Research pala yan. Research. Pero ang pinaka-importanting natutuhan ko, kasi kahit nag-graduate na ako, aminin ko sa'yo, is marunong lang akong kumuha ng facts. Pero, nung after ko mag-graduate, doon ko lang inaaral, kahit matagal ko na naririnig, yung pantayong pananaw ni Zeus Salazar. Yun ang nagbigay ng lalim sa ginagawa ko. So yung history, hindi lang pala siya pagkuha ng facts. Ang pinaka-importante dyan, yung gumagawa ka ng naratibo. Ibig sabihin ng naratibo, hindi yung mismo research, pero ano yung gusto mong maintindihan ng mga tao pag binasa nila yung kwento mo. So may kwento ka, pero ano yung saysay niya? Yung nasabi ni Zeus Salazar, di ba? Ang kasaysayan ay mula sa saysay. Diba? So ano yung saysay? So, halimbawa, ano ang mga naratibo? Diba? Pwedeng isang facts lang yung tinitignan nyo, pero magkaiba kayo ng pananaw sa naratibo. And sa revolution. Sasabihin, ang pwedeng naratibo mo dyan, lumaya ang bayan mula sa isang diktadura. Yung isang naratibo na pwedeng tignan mo dyan, bumalik sa mga elite na naunang sinipa ni Marcos yung kapangyarihan. Pwedeng ganun ang pagtingin. Justified yan basta hindi mo binabaluktot yung facts. Kasi iba-iba naman talaga ang pagtanaw mo sa mga bagay-bagay. Di ba? Although of course, doon sa sinabi ko, mas doon ako doon sa una. Na ito ay isang pagbabangong muli ng kalayaan. Kasi hindi naman pangako ng people power na ang mundo ay baguhin. Diba? Ang people power lang, patalsigin yung nakoko. Nanalo tayo doon. Ibang hamon pa yung susunod. Na doon, medyo nahirapan tayo. Diba? Kasi, mas madali, kasi ang sabi natin, gusto natin ng demokrasya. Pero parang yung tao, mas madaling sumunod lang sa utos. Kesa sa ang lahat ay makisangkot sa pagbabago ng lipunan. So, yung iba, ayaw talagang makisangkot. Susunod lang. So, kung ano yung sinabi ng leader, pero totoo ba yun? Kaya bang iligtas ng isang tao ang bansa? So, yun ang kailangan nating isipin. Kaya ba ng isang tao lang na iligtas ang bansa? Mahalagang leadership sa direksyon. Kasi kailangan may direksyon ang bayan. Pero kung sasabihin mo na, ako lang nakakaalam kung paano i-solve ang problema ng bayan, ay hindi pwede. Di ba? Kasi di ba mas maraming nag-iisip, nagbibigay ng
pwede kayong mag-ipon ng solusyon. At sabi nga nila, 2 heads. Yes. 2 heads are better than 1. Eh, paano kung 3 heads pa? 4 heads. 1 hand. Pero, may sistema yan. Hindi naman lahat pwedeng masunod kahit tayo yung makapangyarihan. Di ba sabi sa konstitusyon, we, the sovereign Filipino people, ang nakapangyayaring sambayan ng Pilipino. Tayo yun. Tayo ang makapangyarihan. Pero hindi naman tayo pwede lahat masunod. Kaya tayo may kongreso. Ngayon, ang tanong, sasabihin, hindi naman nasusunod yung gusto ko. Eh, loko-loko pa na kayo. Eh, ba't siya binoto? O, ganon. Ganon. So, may kinalaman yung mga individual choices natin. Sa araw-araw, hindi lang sa pagboto. Sa inyong ginagawa. Dahil lahat ng inyong mga sweldo, pag kayo naging mabuting mga tao, at mabuting mga pamamayang Pilipino, yan lahat ay nakaka-contribute sa ating gross domestic product. Nakaka-contribute lahat yan sa ating pag-unlad. Di ho ba? So, huwag niyong iisipin, hiwalay kayo sa bansa. Kaya tayo nag-aaral ng kasaysayan. Kaya ako rin kinuha ang course of BA History. Para lang ibalik mo sa. Kala mo, lumayo na ako. Sige, ilusot mo yan. Kaya ako nag-aaral yan. Kasi, alam ko, na kung matuto tayo, sabi kasi ni Senator Ninoy Aquino doon, there's never been a single dictator in history that has lived forever. And so I tell Mr. Marcos, study the lessons of history before it is too late. Yeah. Ginaya ko siya, by the way. So, memorize ko yan. So, study the lessons of history para hindi natin maulit ang pagkakamali ng nakaraan. At para makilala natin ang sarili natin kung gaano tayo kagaling. Di ba? So, gaano tayo kagaling at matuto tayo sa kawalang-yan na ginawa, katarataduhan na ginawa ng mga ninuno natin. Naiintindihan nyo? Hindi mo yan i-justify. Balanse, 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 balanse. So, lahat ng presidente ng Pilipinas, may tamang ginawa. May tamang ginawa. Yes, tama. Kahit si Digo, I don't agree with Digo. Ala. Pero sa palagay ko, may mga tama siyang ginawa. Same with President Senior, Marcos Senior. May mga nakatulong na proyekto, may mga, ang maganda sana kay Marcos Senior, yung kultura. Kasi siya talaga yung Pangulo na may cultural program talaga. At malinaw yung cultural program niya, Philippinism. Oh. Kaso parang ang dating kasi doon, leader ka, tapos iba naman yung pinapakita mo kasi yung mga kumukontra sa'yo, tinotorture mo, di ba? Hindi naman maganda yun. Pero maganda sana yung kultura. Kasi sila yung nag-invest talaga dyan. Hindi na nangyari sa iba pang presidente. Oh. Alam mo yung mga Koreano kung bakit hayok na hayok kayo sa BTS? At saka sa ibang mga nag-i-invest ang kanilang gobyerno sa PR ng bansa nila. Dahil alam nila kapag naging international brand sila, susunod na yung bibili na ng produkto nila ang mga buong mundo. O kailangan mong i-launch. O di ba? Kahit mahal yung mga BTS na album. Kahit hindi na kayo nagsisidi. Kahit hindi na kayo nagsisidi, bumibili pa rin kayo ng album ng BTS. Di ba? Na 2,000 piso, 3,000 piso talaga. Di ba? Sino nakikinabang doon? Korea. Di ba? But because they were conscious to promote their country, tayo, wala tayong ginawa, kundi walang yain ng bayan natin. We badmouth our country, di ba? We badmouth it a lot because we do not know her. And it is because the consciousness of history, bagamat marami nang nagbago at marami nang interesado, kulang pa. Pwede pa nating i-push. Pero hindi ako kasi it's worse a few years back. It's worse. Kahit may pambabaluktot sa kasaysayan ngayon, mas worse pa rin yung road. Kasi naniniwala tayo na bobo ang mga ninuno natin eh. Dahil sa mga pinag-aaralan natin. Ngayon hindi na ganun. Hindi na tayo ganun. Sorry for the long answer. I will try to be short. Kasi hanggang 3 o'clock lang tayo ganun. Okay lang. So, Sige, bakla. in connection to that,
although alam natin yung meaning ng history, bakit tayo pumili ng history, yung issue din kasi is, pag sinabi ng history, past is past. Diba? Ano yung value nito sa ngayon? Galing. Diba? Ang hirap Sige. ng buhay, tapos history, mapapakain ba? Very good question. I give you 75. Simple lang, ano? You don't study the past for past's sake. I'll give you an example. MKay. Alam niyo yung MKay? Maria Clara Ibarra. Alam niyo yan, ha? Show sa, hello boss. Show yan sa Channel 7, GMA. Show sa GMA 7. Minsan, may mga criticism, ha? Kasi bakit daw yung Birhen ng Lourdes nandun? Hindi ba naman sikat yung Birhen ng, although hindi totoo yun, sikat na yung Birhen ng Lourdes nung panahon na yun. Ni Rizal. Bakit daw ganyan yung itsura ng santo? Bakit may nakakalusot ng mga salitang hindi naman ginagamit noon? Di ba? Ito sasabihin ko sa inyo. Accuracy, nakuha ko. Pero hindi naman naiintindihan ng tao. Kasi exact yung words na ginamit mo. Ibang Tagalog ng panahon ni Rizal. Lalo pa kung in-Spanish pa yan. Wala nang nakaintindi. Tama? Anong mas mahalaga? Yung maintindihan ng tao yung kwento o yung maging accurate? Yun ang very, very tricky yan. Very tricky yan when it comes to history. May mga bagay na hindi na dapat pag-usapan kasi hindi na mahalaga sa kasalukuyan. Bakit nalilimot ang isang personalidad noong unang panahon? Hindi na siya relevant. Ngayon, paano mo siya gagawin relevant? Hindi pwedeng, mahalaga siya kasi nakaraan siya. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan ang gawin mong angkla para maging mahalaga siya, ang kasalukuyan. So bakit gustong-gusto ng tao yung Maria Clara Ibarra? Hindi dahil nakuha niya kung paano yung estilo ni Rizal Zanoli Metangere. Naging mahalaga yung Maria Clara Ibarra sa panahon ngayon kasi yung issues na tinalakay ay yung issue ngayon. Ginamit lang nilang plataforma si Rizal. Dahil ang issue noon, ang kababaihan ay inaapi. Issue pa rin ngayon. Diba? Ang corruption ng mga politiko, issue pa rin ngayon. Diba? Ang pakikialam ng simbahan, issue pa rin ngayon. So, ganun dapat tayo magano. So, halimbawa, paano mo gagawing importante ang isang nangyari sa nakaraan? Diba? Halimbawa, yung panahon ng Hapon. Diba? Hindi na relevant yan kasi yung mga Japanese mabait na sa atin. Binibigyan tayo ng pera. Diba? Tapos alam niyo yung ginagawa ng mga Japanese kasi ngayon, sa Japan kasi mayroong politika doon. Yung mga conservative tsaka yung mga liberals. Yung mga conservative, sila yung nagsasabi na dapat hindi na natin pinag-aaralan yung nangyari nung World War II. Dapat tanggalin lahat ng memorial tungkol dyan sa mga comfort women na yan. Dahil yung mga comfort women na yan, hindi sila inabuso. Prostitutes sila, bayad sila. Yan ang sinasabi ng mga Hapones. We cannot memorialize. Tayo, di ba, nagtayo tayo ng memorial para sa comfort women. Pag sinabi ng comfort women, hindi lang yan yung rape me once. Hindi siya ganon. Hindi siya ganon. Paulit-ulit na ginamit ng Hapones. At dinadala sila sa mga bahay at doon paulit-ulit. At kung sino-sino sa isang gabi ang gagamit ang gagamitin kong term. Talagang ginamit na parang laruan ang mga kababaihan. Kaya mas masakit yung comfort women na issue. Pero ayaw nilang i-recognize yun. Dahil so pag ni-recognize sila yun, babayaran nila lahat yun. At nangangamatay na sila. Kakaunti na lang yan. Matagal na mga comfort women hindi nagsalita. 1994 lang silang nagsalita. That's how many years after the war.
Kasi imaginein mo yun. Ang tingin mo sa sarili mo, madumi kang babae. Ganun ang tingin. Eh no, isang lola ang naglakas loob. Si Lola, pangalan niya, si Henson. Lola Rosa. Siya yung naglabas at naglabasan lahat. At yun pala, meron pa pala, comfort gay. Si Mangkoba, the comfort gay. No? Na kahit siya ay lalaki, paulit-ulit din siyang ginamit ng mga Hapones. Imaginein mo yun. O si Mangkoba, the comfort gay. So may kwento din gano'n. Tapos sasabihin nila, walang documentation kasi dapat noon pa sila nagsalita. No? Eh tapos bigla naglalabasan isa-isa. Na yung pala, eventually, nag-research yung mga tao, systematic pala yung ginawa nila. Ganyan, na may mga sinetap silang mga lugar na may comfort women. So, bakit mo ngayon sasabihin mo, mahalaga ba yan? Dapat mahalaga pa rin yan. Bakit? Kasi baka maulit na, yan ay mangyari ulit. Ang panahon ng Hapones, halimbawa, in an imminent threat with China, pwede magkaroon ulit na lalaban ulit tayo. Hindi natin alam yun. Yung iwanan Ukraine, hindi man natin inasaan nangyari. Na shooting war ulit. Kahit sa Iraq, akala natin tapos na yung mga shooting wars. Ito, shooting war na naman. Hindi natin alam yung mangyayari kasi pinoprovoke ng Estados Unidos yung China eh. Ngayon, stand naman talaga ng China yung atin yung kanila yung Taiwan eh. In fact, yan din ang stand ng gobyerno natin. Kasi may one China policy tayo eh. Diba? Pero bakit ang mga Amerikano interesado sa Taiwan na mapanatiling hiwalay sila sa China? It is because of the microchip. Napakaraming microchip na ginagawa dyan. So, ang mahirap dyan, syempre, yung provocation nila, yung tinatawag na pag-secure nung tinatawag na first island chain, pinalilibutan nila ng mga military installation. Yung China ngayon. Na ang dati ang tawag kasi doon strategic ambiguity. Sinasabi lang ng China sa salita, pero hindi naman niya kinukuha. Pero kung may ganyan ka na, bigla mo silang lalagyan ng mga military installation sa paligid nila, including our bases, baka nga magkagera ulit. Yun yung nakakatakot. You might as well act on their ambiguity. Na dati naman ambiguous lang. At hindi mo na rin naman masisi ang Amerika kung bakit sila ganyan. At yung Philippine government, dahil nga may mga sinakop na silang mga teritoryo. Hindi teritoryo tawag doon. Pero na silang sinakop na mga bahagi ng ating special economic zones. So, when you talk about that, you have to go to the lessons of World War II. Kung paano hindi ma-provoke ang gera. And also, no COVID-19, we draw strength from World War II narratives. Kasi mas malala yun eh. Kung nakalampas sila sa digmaan, kaya din nating makawala sa COVID-19. And we did. Diba? So, you cannot, it is always in the usefulness of the present that you look at the past. Not the other way around. You don't study the past for past's sake. You don't make the past relevant just because it came from the past. You have to make people realize. Halimbawa, yung mga lessons of democracy, human rights, kailangan lagi yan. Dahil hindi mo gustong mawala yan sa'yo. Yung mga basic human rights natin, may privilege of the right of habeas corpus, na ganyan. And accountability of government. Meaning, kailangan mo talaga ng mga fiscalizers. Kaya nga sa demokrasya, hindi na yung tunay na demokrasya. Kung ang naghahari ay yung nasusunod na yung gusto ng iisang partido. Sapagat kailangan mo nga ng fiscalizer. At yun yung nakikita natin ngayon na role ng Senado. Diba yung Senado, sila yung kumi-question. Ganito, ganyan, ganyan. Bakit ganito, ganyan, ganyan. Pag walang fiscalizer, wala. Mahihirapan ng demokrasya. Balance lang. Diba? Kasi mahirap naman na anti-government ka. Kasi kung anti-government ka, wala nang ginawa yung gobyernong maganda, mahirap naman yun.
And in fact, I encourage you, pag kayo ay tumanda na, even if you will not run for office, better if you run for office. If you think you're good, you can run for office. But if you're not a politician, then it is important to engage the government. You work with the government, have projects with the government. Ako, kritik ako ni Duterte. Pero para sa kasaysayan, makikipagtrabaho ako sa NHCP. Kritik ako ni Ferdinand Marcos Jr. Pero, I'm working now with the National Library. No? Because, your government mo is not just your president. It's the state, it's the republic that we have to serve. And you use the government to be able to serve the country in whatever capacity you can. Sige. Thank you. Next question. I'm sorry for the long answer. Bago yung next question, we are recognizing the Oh, yes. for the government head, Dr. Glo. Welcome, Welcome, Max. We hereby recognize the gentleman from Zamboanga. Thank you very much. First of all, I would like to thank, of course, Sir Chua for being with us today. Actually, matagal na nila itong inaasahan na makita in person ang isang Totoo ba yun? public historian. So, yan. So, when I announced days ago that will be coming, talagang masaya sila. And of course, Ma'am Asia, for this, sana mangyari ito ulit. Kailan po yung last visit nyo dito? 2019, naalala. Nag-selfie tayo dito Dito. sa... Oo. Nakita biglang lakad-lakad ni Sir Chua. Okay, sir, please selfie tayo. And then, that time was like, yung pioneer, anong year yun? 2012, 2013? Something like that? 2012, no? 2012. Nandun na pala kayo, no? Ano na? Oo. Mga bata-bata kasi. Anyway, so once again, I hope our students will learn something from Sir Chua. Bihira to, no? We take this rare opportunity. And then, yung lesson niya sa atin, it's actually additional input sa historiography. Very important. And then, soon sa inyong research. Especially our fourth year here na ongoing ang kanilang research, historical research. So, malaking knowledge yan. So, you mentioned National Library of the Philippines, and then National Archives of the Philippines, NCP. So baka may mga gusto pumunta dito ng Manila for research, gawin natin. Right. So short lang to para mahaba ang ating discussion dito. Meron ba kayong mga question kay Sir Chua? So once again, welcome to Zamboanga. Salamat po, sir. Kita nyo naman, gwapong-gwapo pa rin, At matipuno. Matipuno, tapos tignan nyo ako. Session is suspended. Joke. Okay, next. Ma'am, sila naman? So, ang gagawin ko na lang is lahat ng mga remaining questions ay ilalang ko sa isa. Alright? Okay, I'll try to be short. I'll try to be brief. So, magsisimula kasi tayo dun sa qualities na dapat meron ng isang historian. Okay? But, it is connected na rin dun sa second question, which is yung phases kung saan merong nag-doubt sa'yo, yung mga negative, yung mga bashers, no? How do you deal with that? And then, paano mo napili na gusto mo maging public historian? Kasi ang daming pwedeng maging focus sa history, Yes. right? So how did you choose to do public history? And then what are the challenges in choosing that focus? And then of course, yung It's a last compounded question. Pero pare-pareho, di ba? No. Ikaw na bahala mag-compound. Okay, stop muna. Okay. Okay. Ganito. Very briefly, ano yung kailangan ng quality of a historian? For me, number one, gone are the days when you think that historians don't have a stand. Remember that people always say that you have to be objective when it comes to history. Now, objectivity is not true. Why? Because you cannot be totally objective. If you're a Muslim, you will always look at Philippine history in moral lens. Because you're coming from a moral perspective.
You get me? Yung pork mo, lumaki kang Moro. Lowlander, you will always look at history on a lowland perspective. I am from Tarlac. I will always look at history from a Central Luzon perspective. If your family was helped by Duterte, you will be pro Duterte. Do you get me? Okay. But what I'm saying here is, history is always analysis. And your analysis, it's not facts alone. When you talk about the past, alone, you're not a historian. You are an antiquarian. You're not a historian. Because history is analysis. You put the things together, not just facts, with various perspectives and testimonies. You put them together, and you will see the big picture. You will judge if tama ba o mali ang ebidensya. You will judge kung tama ba o mali ang sinasabi ng isang panig. But that said, yes, historians have a stand, but you have to be fair. What does it mean by fairness? In my experience of studying the Marcos regime, I definitely am pro-human rights. I definitely am pro-democracy. I definitely am anti-tyranny and anti-authoritarianism. I do not believe in my core of core that one man, we should put our faith in one man. In which Marcos said, I'm the only person who can solve your problems. Because I do not trust in you. Freedom is not good for Filipinos, then therefore I will declare martial law. 51 years ago. But that said, I would like to think that in my career as a historian, I was also fair to the Marcoses. My master's thesis is on Imelda's achievements and governance as Metropolitan Manila Governor. Oh, so I looked at the achievements, I also looked at the problems, and I said, this is what we can learn. She was a visionary, I said. So, I also understand why there are some people who like the Marcos regime. Senora, because of the projects. Because of the vision. Because of yung aspiration. Because if you look at the speeches of President Marcos, talagang magandang aspirations niya for the country. Now, what went wrong, yun yung titignan mo because you will learn from them. You don't do it to condemn. You don't do it to sow hate. Because I do not hate the Marcoses. In fact, I am fascinated by them. And still fascinated by them. But what we are saying here is, you have to be fair to the other side. I may be against you, but I will listen to you. And I will put into consideration in my judgment your perspective. Yun ang mark of a true historian for me. Am I right or am I right? Okay. Now, that said, how do I handle bashers? Wala akong basher na level-headed. Because if you look at me, even if you don't agree with me, if you know what I really said and you really listen, you will not bash me. You will not, because I only say what is appropriate. Oh. In fact, if you look at it, I really do not comment a lot about current events. Oh, kasi history ang focus ko. Although I use history to highlight issues, current issues. Pero yung babanat na ako basta-basta. Ang dami-dami ngayon yung kung saan-saan nanggagaling yung kwento, I cannot verify chismis. No? About what's happening now. I'm a historian and my duty is I'm not a propagandist. So, ang mga galit sa akin, yung nagpo-propaganda. Yung gusto nila, dahil critical ako kay Emilio Aguinaldo,
sa ginawa niya kay Bonifacio. Yung gusto nila, si Emilio Aguinaldo, sobrang walang ginawang mali. Yung other extreme. Ganun din. May mga sobrang extremist din na ayaw nilang pinupuri ko ang mga Marcos. Dahil ang kilala nila ako na dilawan. Magagalit din sa akin yung mga yun. The enemy of nationhood is extremism. Because when you have become extreme in your ideas, in your thoughts, in your philosophy, that's when you stop being open-minded. And another great trait of a historian is to be open-minded. You have to listen. And never look down on the people you don't disagree with. Especially, never look down on the people. Yung ibang matalino, di ba? Yung ibang historian, sasabihin lang, ako nag-aaral ako, ikaw pinag-aaralan ko. Eksperto ako sa ganito. Bobolat kayo. Kayong bumoto kay ganito, bobolat kayo. Ganon silang tumingin. Sa tingin nyo, papakinggan tayo ng tao pag ganyan tayo? The enemy of nationhood is extremism. And for me, historiography's role is to unite the people, just like how the Babaylanes, when they chant the epics, unite the people during the time of our ancestors. So for me, another trait of a great historian is he is making people discourse, talk about things, even if they don't agree with each other. So, yun ang isang tingin ko dyan. Yes, we have a stand. Yes, we have principles and we have convictions. But we must respect each other. So, how do I deal with bashers? All my bashers are extremists, almost. Kaya ako hindi nasasaktan sa kanila. Kasi alam ko na extremist sila eh. But when there was a time, age, and you saw this because you was and still is my friend, ano? Around 2011, when they first attacked me on social media, sinabi, in-check ka, ganyan, ikaw ang dahilan kung bakit ang history ay backward sa Pilipinas, ganyan. Masakit yung ganun. At sa una nasaktan ka. But I was the first. Suswerte ako kasi noong 2015 na medyo matatag na ako nun. Kasi sa una ka lang naman nasasaktan eh. How do you deal with bashers? Simple lang. Okay? Kunwari lang to lumabas yung sex video ko ngayon. Kunwari lang. Lumabas ang sex video ko ngayon. Pag-uusapan ako na lang ng tao, kantadong siyang tsuka yan. Yan. Next week, hindi ka na pag-uusapan. Nagbubuan na yung tao. Naintindihan nyo? So, akala mo, at huwag ka rin mayabang pag binabash ka. Akala mo sikat na sikat ka. It's just one issue. And another siguro for me, additional to, maraming istorya doon na magagaling na mayabang. Kilala mo yan, di ba? Siya si CEO. So, mayayabang yan. Magagalit sa akin si Salazar. Pero for me, mahal ko yun, tatay ko yun. Pero, hindi magiging seryoso kung di siya ganun. Pero, for me, isang maganda sanang trait ng isang historiador ay humility. That you are not always right. Because we are human beings and Allah only gave us, the proper understanding. But we are not gods. So, you always think that even if you have judgments now, that is not final. And you have no right to wag to everyone that you're the best person ever. Yan ang naiinis ako sa ilan. Kaya bata-bata, sabagay sa pagbata ka, ganun ka talaga. Akala mo, alam mo. Experience ko yan. Nag-aaral ako sa UP. Ang mundo ko talaga, tingin ko worldview ko talaga, UP and others. Taga-Wimso ka? No, mas magaling yung idea ko kasi taga-UP ako. Diliman ka. Diliman.
Eh, natanggal ako sa UP. And sabi ko pa, Lasal, kadiri namang school yung papas. Tinanggap ako sa Lasal, kadiri naman. Ganun. And you know what? Only when I was outside the university, I realized that the world is so big. I thought my career would end. Yan ang pinakamatinding bashing pala sa akin, yung tinanggal ako sa trabaho. Di ba, Ace? You were there. Naalala ko na ito. Ang bigat, pag naiiyak ako. Pero, kung hindi nangyari sa akin yun, hindi ko ma-realize na ang masarap pala sa pagiging historiador ay ang mag-reach out sa buong Pilipinas at hindi lang doon sa university ko. At ang matutuhan, dahil lahat pala ng tao, kahit hindi sila galing sa UP, ay culture bearers. And that's why I think nagmamature ka rin talaga as a person. Hindi naman mature ka agad eh. But I just thank the Lord na tinanggal niya ako sa UP. Because that was the moment that I had my wings and I spread it. And modestly aside, it reached so many people. It reached even the farthest corners of Zamboanga City. You know? So, the Lord has been good to me, but it's only when you have to realize that when you have to, ano tawag doon? When you suddenly know a lot, you have to realize that there's more to know. And God in His infinite wisdom will not give to man everything. Kasi kailangan, kapag nalaman na ng taong lahat, wala nang amazement. Pag alam na ng historiador lahat, wala na magre-research. And the joy of history is knowing something that you did not know. But you can only enjoy that if you have the humility to say that you do not know everything. I guess I answered 3 questions already. What's your other question? Huwag na tayong yung public. No Q&A? Hindi, public na bakit yun ang na-focus? Gusto mo? How would you know that this is the focus that you want? Okay, I tell you very quickly. I did not know a lot of Spanish. Because my Spanish 1 was a pure Spanish professor who did not want to speak English. So wala ako natutuhan. Totally. Wala ako natutuhan. So yung basic ko na dapat natutuhan ko, hindi ko siya natutuhan. But I do not blame him. Kasi yung iba naman, like Annalyn Muñoz, na muy bien in Espanyol, no? But ako, wala talaga. So, what happened to me, sabi ko, hindi ko natatapatan yung mga magaling mag-research sa archives. Hindi ako para doon. Sabi ko, newscaster ka ako, di ba? So, diretso ako sa bayan. May academic historians. They write in journals. And I do write in journals. This is your journal, Wimsu. I wrote in this. I have an article. I'm a true historian. But hindi na yun yung focus ko, yung academic. Public na talaga. Kasi feeling ko, yung charm ko, yung kagwapuhan ko, at saka yung galing ko mambola, gagamitin ko yun. Kasi marami ako nabola, di ba? Alam mo yan, di ba? Marami ako nabola. 11 serious relationships. 11 na. Yung hindi serious, nabola ko rin yun. Ibig sabihin, hindi ako marunong mag-handle ng relasyon, kaya dumami ng gano'n yun. Di ba? So, nalimutan ko rin sasabihin ko. Ayun. So, ito yung sinasabi ko. No? Yung strength ko is na-realize ko is in simplifying complicated things and making them understandable. Media work talaga siya. So public history is using the technology now to reach the audiences. So nag-TV host ako, nag-shout time ako, gumawa kami ng show si Lord De Vera, which is History with Lord. Na kanina may engineering student, nasa loob ako, shout to ako.
Ay, sir. Kasi yung tinanong, yung history with Lord. So yun, saya. Ayun. Actually, may nabanggit ka na connected sa last question ko. Ano yung bakla? Bakit dapat Hmm. magmahal ng istorya doon? Hindi dapat yata akong sumagot dyan kasi Philippine Studies yung minahal ko eh. Ay, nagmahal na pala ako ng istorya doon. Utsa, oo nga pala. Eh. Walang iya ka eh siya. Dapat ang tatanungin yata natin si Sir. Para kasi nagbubuhat tayo ng bangko dyan, Asia. Hindi, kumbaga, ano yung mga positives natin? Hindi. Because maling premise yon na mayroong good points ka dahil historian ka. You are able to handle a relationship if you actually have an experience with relationships. So, totoo yan, ganito yan. Mag-boyfriend na kayo. At huwag kayong matakot na mabigo. Kasi kung bakit kayo nabigo, yun yung dadalhin nyo sa susunod na relasyon nyo. Mga leksyon. Wala yan sa quality of kasi ganito yan, kung pagiging istorya ng pahihiralin mo, uukatin lang nila, uukatin yung nakaraan mo. Okay. I'll tell you something. You know why my relationship now works? Or works? I think why it works. It is because we're so honest. We've become so honest. Kasi yung girlfriend ko ngayon, hindi ko talaga siya intended na maging girlfriend. Naglalaro lang kami. At sa paglalaro namin, naikwento na namin lahat. Kasi walang pagtatago eh. Ito ang nangyari sa akin. Ito ang nangyari sa kanya. We know everything practically about each other. And then na-realize namin, wow, I'm more in love with her knowing everything about her. So syempre, na-prove ko rin dahil historian ako. Diba? Yung mga follow-up questions, so lang ang ginagawa ko ngayon. Mga follow-up questions para mapalitaw yung lahat ng kwento niya. Na natutuwa ako sa mga kwento niya. So, doon ko na-realize eventually na, wow, ang dami namin na pag-uusapan. And even today, kahit kunwari, ang ganda nun, hindi siya nagagalit, hindi siya nagsiselos. Pagka may crush na crush, kasi sabi ko talaga sa kanya, hindi niya ako binabawalan. And feeling ko that made me more honest to her. And yung openness na yun, dati kasi parang, ang sinasabi ko is, di ba lagi na magtira ka para sa sarili mo, huwag mong... In a way, totoo pa rin yun. Pero, pagka yung honesty flowed na in everything, and ngayon ko lang ito naranasan sa tanda ko na, I'm already 39 years old. Nag-meet kami 2 years ago, 3 years ago. So, at tanda ko na rin. Nung na-realize ko to, na hindi ka dapat maging possessive, dapat nagtitiwala, hindi mo tinitingnan yung cellphone niya. Kasi ganito yan, pag tinignan mo yung cellphone niya, kahit wala naman siyang ginagawa, may pag-aawayan at pag-aawayan at may makikita at may makikita kayo. Kasi naghahanap ka nga ng pag-aawayan nyo eh. May mahahanap ka talaga. So number 1 rule, huwag mong titignan yung cellphone. Huwag mo pagkatiwalaan mo. Pagkatiwalaan mo. Ako ganun. Yan ang rule ko. So, yun ang At alam mo, kung historian ka, malalaman mo rin naman kasi ang magaling sa historian, yung iba-ibang panahon ng pagsagot. Pero nakonekta mo gano'n. Yun, historian. Nakonekta mo na ko, hindi nagsasabi ng totoo itong babaeng ito, gano'n. O itong lalaking ito. May gano'n. Minsan, ulitin mo yung tanong. Iba ang sagot. Doon sa nangyari sa kanya noon. Sinungaling ako. Sinungaling. At ayaw ako sa sinungaling. Ayos ba? Oh, ano na to? Oo, sila na. Sila na. Maganda punto yung honesty, no? Sa history, kailangan Kasi talaga honesty. ng honesty. Nai-connecta mo talaga. So, finally, I give you 75. 90 mo naman. Sige. So, at this juncture, ay pwede na tayong kumuha ng tanong mula sa audience, sa students. Sabi mo, chill lang, hindi formal. Bakit ang formal? Saan? Ayan, ang dami nila, oh.
Ayan o, ilibot natin yung camera. Oo. Nakabase pala sa dami. Oo. Parang meet and greet yan eh. Sambong kote tayo, hello. So may tanong po ba? Wala. Kung wala, magbibigay tayo ng... May gusto ko may magtanong, kahit ano. Wait lang, magtutoken kami. Ano magtutawin? Tapos yung libro na ibebenta mo. Right? Oo. And then photo off. Right? Ano kasi klase mo? 5:30? 5. Tanong. 5 din, may interview ko ng 5. Yes. Si John Paul. So dati ba ito si John Paul? Yes. Parang faculty eh. Mukhang faculty eh. Sige. Sir, so kami po yung mga food students dito. So, nagtitake po kami ngayon ng research or thesis. So, any tips sir, like advice sa amin kung kasi nasistress kami minsan ganyan. Parang maiwasan, ganun, like chill lang. Kung sandali, sasagutin ko yan, pero kung susundin niyo yung sinabi ko, 12 taon kayo magtitisis. Kasi ang ipapayo ko sa inyo, pag hindi kayo ginaganahan, huwag niyong gawin. Eh ang problema, yan ang aking nangyayari sa akin, 12 years na yung PhD ko. Na hopefully matapos ko na. Na dapat nagsusulat ako ngayon, ini-edit ko na yung dissertation ko, pero kinuha ako ni Asia Kunting. Para lang yun. So nadidelay ako ng mga every minute dito. Then joke lang, okay lang. Kasi ang isang sikreto para magawa mo yung thesis mo ay huwag mong gagawin ng dire-diretso. Kasi mamadedrain ka. Pero yung isang pinayo sa akin na hindi ko ginawa ay ganito. Magkaroon ka ng motivation. So halimbawa, hindi ko sasabihin yung pangalan ng tao. Pero meron siyang show ni Marian Rivera yata noon na pinapanood. Ewan ko kung Mari yun. Na parang hindi siya manonood kung hindi siya nakagawa ng isang page sa isang araw. Noong thesis niya. So may mga ganun yung motivation ka. Number 2, na-choose nyo yung topic nyo. Choose a topic that is not complicated. No? Yung iba parang ang tingin kasi, gumagawa sila ng thesis topic at dapat naman sawayin kayo ng advisor nyo. Then gumagawa ng thesis topic na pang MA. Di ba dapat kapag BA lang yung thesis mo, yung simple lang. Di ba? Parang halimbawa, yung isang tao sa barangay nyo na matindi ang contribution sa bayan, ano, may biography ganyan, o kaya yung isang research about a monument here, yung at least mag-prove nyo lang na marunong kayo mag-research. Di ba? Kasi yung research kasi pag thesis, it's a contribution to knowledge. Kailangan original topic siya. Di ba? Isa pang tip ay, mas maganda kung alam mo na may mga sources ka. Kesa sa nag-iisip ka ng topic na wala kang sources. O, kasi yung sources ang ano mo. Tsaka kung may interview mo pa ba sila, gano'n. Huwag kayo gagawa ng topic na alam na papatay nyo lang yung sarili nyo kakahanap ng source. Imbes na nagsusulat na lang kayo. No? So, yun. Ilan ba ang nila sa thesis? Parang 100 pages pa, gano'n. May mga gano'n ba? 50 pages na. Term paper lang naman yun, di ba? Oo. 50 pages. Parang sa Lasal lang, oh. Hindi, mga 80, 100. Halimbawa, sino yung si Roselier Lim ba yun? Oo, di ba? Oo. Although may mga research na about him, di ba? May mga aspect pa kaya ng buhay niya na... Tsaka ganito, well, of course, sa thesis naman kasi, yung saysay, basta ang gustong patunayan kasi sa thesis, yung marunong ka mag-research. Talaga. At yung you can coherently say your story in a way na masusundan. Hindi yung parang sabog at And yung tinatawag na framework. Yung ganito kasi yan. Ang framework kasi yung mag-hold, ano lang yung hahanapin mo. So mahalaga na kumuha ka na ng theory o framework na kaya mong dalhin. Oh. So halimbawa, sa aking dissertation on the Black Nazarene, na tagal-tagal kong ginagawa dahil ang lawak pala. Ang framework ko ay Total Social Phenomenon ni Marcel Mauss. Yung Total Social Phenomenon, ang sinasabi lang nun, ang isang event ay pinakikilos hindi ng isang sektor lang. Kung religious siya, hindi lang ng simbahan, kundi ng buong lipunan. Pamahalaan, private sector, media, lahat. Yun lang hinanap ko. Kasi kung debosyon sa Poong Jesus Nazareno, malawak yun. Hindi ko na kaya yun. Ito lang translasyon ng Poong Jesus Nazareno.
Nahirapan na ako. 7 taon kong ginagawa kung 2014. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 9 years ko na palang ginagawa yung dissertation ko. Imaginein mo yun. Oh. So, yun ang payo ko na hindi payo dahil wala naman talagang kwenta dahil 12 taon na nga yung PhD. So, sige. Salamat po. Thank you. Yes, ma'am. Hi po, sir. Hi po. Di ba kanina po is nag-talk po kayo about fairness po, about sa pag-historian. So, Yes. I would like just to ask if paano po namin i-embrace yung, I mean, to look the both lenses or both side ng history, like yung criticism ng isang side and isang side ng history to parang paano namin siya maiintindihan, in-fair, ano namin sir, in-fair, ano namin siya. Na maintindihan mo lang siya pag nag-research ka. Kasi sir, may di ba may different arguments kasi sir sa kabilang side and sa ibang side may arguments. Hindi ko naman sinasabing tanggapin mo lahat. But you have to consider it in your analysis. Kasi baka may sinasabi naman siya, tama. Di ba? So, ganun. Hindi siya perfect na tatanggapin mo at magiging... Kasi pag ginawa mo, hindi neutral ka na. Hindi na pwede maging neutral di ba? So, ang sinasabi ko, maging parehas ka. Kasi yung pagiging parehas mo, kahit may stud ka, na-appreciate yun. Kahit ganito siya, hindi siya totally rabid, ganyan. Kasi yun talaga yun. Kasi ang istorya daw, hindi talaga siya sensationalism, hindi siya pagiging rabid, hindi siya gano'n. Di ba? Okay, bayani si Ninoy Aquino, pero hindi ko sasabihin na perfecto siya. Hindi ko sasabihin na, libawa, yung links niya with the NPA, nung siya ay naging tatago ko, hindi ko gagawin yun. Di ba? Kaso, yung iba naman kasi nag-discourse on Senator Aquino, tinatanggal yung context of transformation in prison. Kasi nagbago siya nung nasa kulungan siya. Nagkaroon siya ng spiritual transformation. And yun yung tinatanggal nila. So, anyway. Next. We have more time. Kahit hindi related sa history. Payo sa... Malay mo, di ba? Malay mo lang. Yes po. So, hello po, sir. Hi. So, if po si Kuya Jason, nag-ask po siya tungkol sa tips about sa thesis nila kasi po patapos na sila sa kursong ito. While kami pong freshman is nagsisimula pa lang po kami. Paano po kami magiging katulad niyo in the future po? Wow, paano magiging katulad ko? Huwag kayong maging katulad ko. Nag-iisa lang ako eh. There is only one Xiao Chua. Ano pangalan mo, ma'am? Sheliza po. Sheliza ano? Banday. Bandayong. Banday. Ano? Banday. Bandayin. Yes po. I-goal mo sa buhay mo na pagdating ng panahon, hindi ko na makakalimutan yung pangalan na yan. Because, yeah, you can be inspired by us, yes. But, in the end, dapat, ang gagawin mo, hindi mo gagayahin yung Xiao Chua. Dapat, yung strength mo ang gayahin. Kasi halimbawa, kung gagayahin mo si Xiao Chua na lagi nagpapatawa, hindi ka naman nakakatawa. Huwag kang magpatawa. Kung ano yung strength mo, yun din yung ginawa ko eh. I cannot be a totally academic historian kung ako ng sarili kong landas. Diba? And ang tawag doon, lahat tayo may niche. Yung niche na yun yung magiging difference mo. And even in the market of mga racket, si Xiao Chua magaling magpaliwanag. Yan ang niche niya. So lagi ako kinukuha sa eskwelahan. Ngayon, kung economics ang kailangan mo, sasabihin ko sa'yo, hindi ako. Mayroong may niche niya. So, ini-invite ka lang sa mga talks na ganyan. At halimbawa, 5,000 pero webinar of 1 hour. Pwede na, di ba? Not bad. Naway lang ang puhunan. Although mababa yun. But I don't charge very high unless you're willing to pay me 30,000 per hour. No problem. Because this someone does. Libre to ngayon.
Talaga? Hindi ko alam. I was not informed. I was not in there. Nagbibiro lang ako. No, for you, Wimsu, I will do this. Napadaan lang naman. Pero in fairness sa'yo, nagbabayad ka nung 2012, 2013. Nag-iipon pa yan, ng pang-hotel ko. Accommodation. Ganon yan. Matindi yan. Ngayon may ibang nagbabayad for me, so I'm okay. Ganito. So, yung niche, hanapin nyo yung niche nyo. Ano yung role nyo? Ano ba plano mo sa buhay? Basically, yun ang tanong. Ano yung role na gagawin mo that will make you different? Kasi maraming historiador, maraming history teacher. What will make you the different person? That will make us invite you. Or that will make us hire you in the future. Pwede mo nang isipin yan sa kung ano ba yung interest mo. So, halimbawa, ako interested talaga ako sa pop culture, interested ako sa nangyari kay Marcos, at saka kay Ninoy, at saka kay Cory. Yun ang in-develop ko. Eventually, nakagawa ako ng sarili kong philosophy on public history. Yung kasaysayang pambanla, nakasulat na yan. Akin yun. So yun, dami mong pwedeng gawin, girl. Pero kailangan simulan mo sa kung sino ka. That's why it's best to know yourself first. And knowing yourself is not overnight, It's a process that dapat conscious ka that comes in a lifetime. Where you know ano talaga yung strengths mo and weaknesses. And yun yung gagamitin mo para i-put forward yung sarili mo. Kasi lahat tayo, produkto. Sorry kung mini-minimize ko sa ganitong paliwanag. Pero in a way, produkto lahat tayo. At ano ba yung magbibigay sa iyo ng distinction that will make us listen to you? But the hardest part is to maintain it. Kasi halimbawa, once na magkamali ako ng isang major na pagkakamali, halimbawa lumabas yung sex video ko, gano'n. I don't know kung may mag-iimbita pa sa akin. Kung iimbitahan pa ako ni Asia kasi habang pinapanood ka nila, kahit maganda yung sinasabi mo, ang iniisip nila sex video. Okay, kasi meron akong may TV host na nagkaroon ng sex video. Nag-lie-low talaga siya. Kasi sikat talaga siya TV host, no? Sikat siya. Ngayon, makikita mo sa corporate, magaling pa rin siyang host. Pero minsan maisip mo, sex video, habang pinapanood mo siya. So parang, pero again, mawawala din naman yun. Diba? May isang sikat na artista, nirespeto pa lalo after. Kasi nadala niya yung sarili niya ng maayos. Depende rin kasi kung paano mo dadalhin yung problema mo. Yung isa, kasama din sa sex video scandal na yun, she did not really handle it well, medyo bumagsak yung career niya. Pero ang pinakamahirap mawala ay ang tiwala. Kasi ang historiador, ang history teacher, ay nakasalig, and again, sa relationship, doon sa tiwala sa'yo. Pagka pinagkakatiwalaan ka, kukunin ka nila, papakinggan ka nila. Pero once na mawala yung tiwala nila, kaya it's a very, very important to be conscious na kailangan isipin nyo na kasaysayan ay gawain ng pakikipagkapwa-tao. And that means pakikipagkapwa-tao outside kasaysayan and even inside kasaysayan. Na maging mabuti ka, parehas ka sa kapwa mo, huwag kang mag-agrabyado. Kasi pag nawala yung tiwala na yun, mag-erode din yung tiwala sa kasaysayan. Yun yung nakakatakot. Kasi history teacher kayo. At mas malaki yung responsibilidad yun sa akin. Kasi, modesty aside, yung pagiging mukha ng kasaysayan na. Again, hindi ito pagyayabang. Ito na nga lang yun. Diba? Nangyari na nga. Diba? And in fact, hindi siya talaga, burden siya for me. Kasi imbis na magwalwal na lang ako, di ba? Hindi pwede ako nakitang nagwawalwal, di ba? Kasi si Xiao Chua nagwawalwal, hindi pwede. Di ba? Nagwawalwal, o kaya kung ano-ano ginagawa, hindi pwede. So, it's a very big responsibility. So, okay na? Hanggang anong oras ba tayo? Oo nga pala, 5.
4 o'clock, 5 ka naman, Naka-reserve di ba? to hanggang 5. So, O sige, hanggang 3:30 kaya? oo naman. O sige. Yes, ma'am. Sir, kahit sino lang ba pwede magsulat ng kasaysayan? Pakiulit kayo tanong. Pwede ba kahit sino Oh? lang magsulat ng kasaysayan? Like, Kahit sino? yun na ito. Ang hirap naman dito. Okay. Pag ikaw ba ay nagkasakit, ikaw ba'y pupunta sa kahit na sino? Am I right or am I right? I give myself 95. I'm making a point, right? Kahit sino pwedeng sumulat ng kasaysayan. Kahit hindi pa yan student of history or secondary education AP. Pwede. Basta sila ay nag-training. At how do you get training? The easiest way is to get BA History. Of course. The other way is to do it even without training, but you see how it's done, and you respect how it is done, and eventually when you write something, even if you did not become a student or formally of history, that other peers will recognize you. The first question is, how does one become a historian? Ganito yung parameters ko. Number 1, if you're talking in FB about history, you're not a historian. How does one become a historian? For me, ang pinaka-basic dyan, 1 journal article. 1 journal article. Bakit? Because you become a historian when peers recognize you as a historian. Because a historian is a research-based, hindi siya tungkol sa past lang. It's about research. So kailangan napatunayan mo na marunong kang mag-research. Now of course, ang unang step dyan, matapos mo yung BA mo. Kasi ibig sabihin, may napatunayan ka doon sa thesis mo. But that's not enough. To become a professional historian for me is to have 1 journal article. Because that journal article is refereed. Alam niyo sa journal, di ba? Pag kayo nag-submit sa journal, kailangan mag-agree yung 3 reader niyo. 3 reader. At kung hindi naman sila agree, either sasabihin nila sa'yo, rejected yan, o ipapublish namin yan kung i-edit mo. Blah, 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 blah. So, once na in-approve nila yan, ibig sabihin, nakapasa ka. You know how to do research. Pag na-publish yan, sa journal, I think that's being a historian. Yun yung kung kunwari, hindi ka naman kinikilala ng peers, you're just talking about the past, you're doing public history perhaps, but that professional historian. Pagkaiba yun, kasi si Lord de Vera does public history, but he's not a historian. Do you get me? So, may practitioners, ang tawag ko, workers of public history. Diba? Mga parang cultural workers, public history workers. Diba? But they're not necessarily historians. So, kahit sino lang ba pwedeng magsulat ng kasaysayan? Hindi. Ang kasaysayan ay para sa lahat. Pero hindi lahat historiador. Ang kalusugan ay para sa lahat, pero hindi lahat doktor. Hindi lahat nurse. Okay naman yung sagot ko na satisfy ka ba? Thank you, thank you. I give myself 95. Thank you, next. Ngayon kasi sir, ang Department of History is currently facing between historical revisionism and historical distortion. So as a public figure, as a personal that who face on TV mostly, how can advice na po yan sa amin, parang this question goes down, parang advice na sa amin ng how can we rally people that historical revisionism is not the same with historical distortion? Okay, yeah. Important distinction yan that when it's okay to revise history. You just talk about it, talk about it, talk about it, talk about it. Di ba? I-FB nyo na pwede namang mag-revise. Basta i-revise, may batayan. Thesis nga ni-revise di ba?
May batayan. Yung tinasabi ko, distortion. Yung historical revisionism, revision na lang. Historical revision, okay yan. Basta may batayan. Historical distortion, yan ang mahirap. Okay? Problem is, hindi naman yan bago. Akala nyo lang bago, tapos na-overwhelm tayo. Pero sa totoo lang, panahon pa ni, si Jesus Christ nga namatay sa fake news di ba? Si Jose Rizal namatay sa fake news. Bonifacio namatay sa fake news. Oh. Oo. Di ba? Noon pa yan. Noon pa yan. Ngayon lang mas malala dahil may social media. Ang bilis. Ang payo ko sa inyo, do what you can. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. Fact-checking is not enough. Kasi yung pagpa-fact check nyo, alam na rin ng kalaban nyo yan. Alam na nila yan. Alam na nila yung mga argumento nyo. So, hindi lang nila tinatanggap, pero alam na nila yan. Ang kailangang baguhin, naratibo. So, bakit halimbawa, bakit nire-reject na ngayon yung narrative ng EDSA ay nagbalik sa demokrasya sa bansa? Kasi yung demokrasya na yun, ang naratibo na bigo yung demokrasya na yun para isolve ang mga problema natin. Now, totoo bang demokrasya ang nagpabigo? O, anong naratibo? Ako, ang sasabihin ko, ang naratibo ko dyan, hindi kasalanan ng demokrasya. May kasalanan dyan, yung humawak ng demokrasya na ginawa lang itong para sa ihilang tao lang. Kasi, halimbawa, the 1987 Constitution is one of the most beautiful constitutions. Number one, anti-political dynasty yan. Oo. Kaso nakalagay sa provision, as mandated by law. Yung law ba? Sinong magpapasa niyan? Yung political dynasty. So hanggang ngayon, hindi nila pinapasa. So it's basically rendered a constitutional mandate useless. But that's the spirit of the law is, it's anti-political dynasty. Number two, the party list system is supposed to represent the marginalized groups. But how do you define a marginalized group? Mga homeowners association, marginalized group na ba yan? Mga security guard na ang representative nila, hindi naman security guard, marginalized group ba yan? Wala. O paano? Maganda yung spirit, pero nakahanap pa rin ng butas sa batas yung mga makapangyarihan para isaksak nila yung sarili nila dyan at makuha pa rin yung kapangyarihan. Yung party list group, para sa mga mahihirap yan para sa manggagawa, magsasaka, Muslim, yung lahat ng mga marginalized sa Pilipinas. Mga LGBTI, yung mga persons with determination, PWD, yan yung dapat na mga youth sector, women sector, yan dapat yung mga sectors dyan. Hindi yung mga kamag-anak lang ng politiko tapos party list na ako, Bicol, may mga ganun-ganun pa nun. Diba? Bicolano, marginalized na yan, dami-daming Bicolano. Mag-isip naman kayo ng ibang, diba? Although magagalit sa akin yung kaibigan ko yata yung isang bahagi doon. Anyway, that said, pero totoo lang naman ako kasi yun yung nangyari. So, ang naratibo ko dyan, sasabihin ko, hindi demokrasyang nagkasala dyan. Yung mga leader natin ay sinubvert yung demokrasya. And kasi ito rin yung problem dyan. Hindi natin pwedeng ipagtanggol ang demokrasya para lang sa kapakanan ng demokrasya. Hindi natin pwedeng ipagtanggol ang human rights para lang sa kapakanan ng human rights. Para sa Pilipino, mahalagang naratibo na yung demokrasya dapat magluwal ng kaginhawaan. Ang human rights ay nagdudulot ng kaginhawaan. So, hindi necessarily ang kinokorek mo ay facts. Dapat ang kinokorek mo, pananaw, naratibo, perception. And you can only do that. Pero do not even expect that you will reach a lot of people. Kasi ang kalaban natin, may pera. Kalaban in the sense, hindi ko kalaban, pero yung kalaban ng yung mga naninira sa kasaysayan, may pera. Meron silang way na yung algorithm. Kaya nga naging radical lang tao ngayon.
Kasi kung SB19 lang ang tinitingnan mo sa feed mo, lahat ng pupunta sa'yo, puro SB19. Akala mo, wala nang ibang pop star, wala na si Taylor Swift, ganun. SB19 na lahat. Diba? Eh ako, mahal ko rin ng mahalim ha. 18 din naman ako. Oh. May bias ako kay Ken, pero medyo napupunta kay Josh. Hindi ko alam. Diba? Mga hen. Masa mga hen. Oh. So, pero hindi mo na alam kung, si Taylor Swift pala nandyan pa. So, ganyan din. At ganun din. Kung puro fake news ang nababasa nyo, di fake news lahat ang matatanggap nyo. Ganun din. Kaya maniniwala ka talaga. May Italiano bold, di ba? Oo. Italiano bold. Meron bago nga ngayon eh. Oo. May bago nga ngayon eh. Ano ba yung bago ngayon? Hindi ko na babagin baka may magalit. No? Oo. Appear tayo dyan, appear. Appear. Sige. Next! May oras pa. 2 minuto. Sino siya? Sino ang pipiliin ko? Ang ganda niyo naman, ma'am. Malamahali kayo yung ganda. Sabi nga ng kanta ng SB19. Sige. Hi sir, good afternoon. Good afternoon. I'm actually amazed by seeing you personally because I didn't know that I'm also admiring you as a public historian because last time I'm actually watching your live about hindi sila wala po ang pumatay kay Magellan. And yes sir, and then learning kayo sila. Yeah, kasi kasi ako na-amuse sa mga taong broad ang utak about history. And yung question ko lang sir is that now I am in the process of adjustment as a private teacher teaching subjects related to history. So, as a teacher, sir, paano kaya magiging isang effective na guro na yung bang parang madali lang magturo, pero paano kaya tatatak yung mga lessons na ituturo mo sa estudyante about history? Beautiful. No? Maganda. Paano tatatak? Paano ka tatatak? Ang dream ko talaga, ito vision ko talaga to kaya ako ginagawa to. Bakit ako gumigising araw-araw? Ginagawa ko lahat yung material na yon para yung dream ko talaga, yung vision ko for all the teachers of the Philippines ng AP at saka ng history ganito. Pag pumasok sila sa classroom ninyo, yung mga estudyante nyo, ang vision ko, hindi sila natatakot. Hindi sila takot, hindi sila nagsasabi ng boring ng klaseng ito. Hindi. Excited sila. Yun ang dream ko. Na-excite sila na pumasok sa klase ninyo. Oh? Sasabihin na, this is a fun class. This is a class na marami akong natututuhan. Paano kayo tatatak? Una sa lahat, isipin ninyo, salesman kayo. You have to believe in your product. What are you selling? Not just Philippine history. You're selling the very idea of love of country. If you do not love teaching history, hindi yan mag-show because you cannot give what you do not have. Sabi ni John Lennon, di ba? How can I give love if love is something that has always been denied? So you have to fill yourself with love first of your country. And how do you love your country? You know her. Go to museums. You know what will make you a very effective teacher? Content and narrative. Content is natutuwa sila sa mga detalyeng binibigay nyo na maaaring hindi nila napakinggan. Pero number 2, content is not enough. Because what are you going to use content of if they will not use it in their everyday lives? Or of at least, it will not make them feel proud to be Filipino. So, the other thing aside from content is every time you have a question, you answer the question so what? Why is Showtime, I think, so, nagbuhat na naman ng bangko. If you watch Showtime, why is it so effective? There are 3 parts of the Showtime. One is the introduction. Ano ngayon? Because, di ba sabi ko,
The jumping board is always today. Ano ngayon? Ano bukas? 51 anibersaryo ng pagpoproklama ng Batas Militar sa Pilipinas. Yan yung intro mo. Ngayon yan eh. Ngayon. Ito, 51 years na. Pwede rin kumuha ka ng issue. May corruption na nangyari dito. Hindi. Nangyari na yan noon. Saka ka ngayon pupunta doon sa body mo. Ikukwento mo yung research mo. Yan na yung data. Pero may ending yung shout time. Hindi mo binibitin sa data. Hindi mo siya binibitin sa pagtatapos ng kwento. The last part of shout time always asks the question, ano ngayon? Nalaman ko yung yan. Naintindihan nyo? Ano ngayon? Kung nalaman ko yung corruption story ngayon. Ano ngayon kung 51st anniversary ng martial law? Ano ngayon? Yun yung sasagutin mo dun sa last part. Naintindihan nyo? Doon kayo tatatak. Now, again, you don't have to be funny. The other thing na tatatak kayo sa estudyante ninyo is to be yourself and make your personality shine through. Easier said than done, of course. But be comfortable. The number one thing also with being comfortable is the mastery. Importante yung mastery. I have videos wherein I have a certain topic and I already laid down in my PowerPoint. These are the sources, this is the story, this is how I tell my story. In the hopes that maybe if some have difficulty wanting to communicate easily their classes, I can help you by just watching your video. You don't have to invite me to Wimsu because you're just inviting a clown. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, sa mga taong nag-invite sa akin, babayaran nyo ako kapag pupunta ako sa inyo. Kasi kukunin nyo yung oras ko eh. As a professional, kailangan ganon. Because pinapahalagaan natin yung doktor, binabayaran yung abogado, istorya, hindi. Pero sabi ko, hindi ako nagigilty, hindi ako mukhang pera. Alam niyo bakit? Tingnan niyo yung YouTube videos ko. Parang 1,000 na halos yun. O more, ewan ko kung 500 videos na ba yun? In long form. Yung iba doon. Kung gusto mo akong mapanood ng libre, puntahan mo yung ano ko. Tingnan mo yung Shout Chua topic. May lecture akong lalabas. May shout time akong lalabas. Libre yun. Pwede nyo gamitin yun. Pero huwag kayong titigil doon. Pag alam nyo na kung paano siya ikwento, baka kasi yung iba ganun siya nag-start. Sabi ko nga sa'yo outline muna, paano mo siya ikukwento, saka ka ngayon titingnan ng mga libro. Meron ako, visual learner kasi ako Gusto ko manood muna ng docu. May makukwento muna sa akin kung ano yung basic. Saka ako magbabasa ng makapal. Pagka inuna ko yung makapal, hindi ako matatapos. Hindi ko maiintindihan. Yan ang, ganun ako Kaya kung paano ako matuto, ganun din ako magturo. So yung style nyo, yun yung i-hone nyo. Kung tingin nyo, madadala nyo maging terror teacher, di maging terror teacher kayo, di ba? Pero hindi na uso yan ngayon, by the way. A happy learner learns faster. So yun ang masasabi ko dyan. I hope I answered your question, ma'am. I did not know if it made sense. Kasi ano lang ako, na-enthrall sa malamahalik ang kagandaan. Ma'am, pasensya na kayo wala na akong mabiro, no? Wala akong mabiro. Mga magalit yung mister niyan, no? Sige. Gusto ko pa. Please. Please. Hindi na, ayaw na nila sige. Dalawa na lang kayo Sino ba yung may nagtatas pa dun si Ma'am muna. So, good afternoon, sir. Assalamualaikum. So, this is not totally a question, but I just want to ask if you can share some thoughts or ideas, steps after, especially for us graduating students, after the graduation. Ganda. And kasi somehow these students are lost
especially us. Lost in after, space. Lost in spot. After the graduation, kasi yung think namin, after the graduation, ano yung step? Ano yung gagawin namin? So, Ayan, I nalabas get kami. you. And this situation will make us unmotivated to do our thesis, ganyan, to finish this course. So, yun sir. Bakla ka, likas ka, di ba? Kailangan nating ano tawag doon? Yung sa orientation yun eh. Career Orientation Seminar. Career Orientation Seminar, okay. What to do after your graduation? Which was not my problem. One day before my graduation, I was admitted to the history department of UP. One day before my graduation. Tanggap ka na. Imagine. It was not my problem. But I know it's a big problem because what are the careers in history? Diba, parang, well, the easiest way perhaps is to do call center. I'm sorry. I'm just being real, no? Why? Teaching is the primary. Teaching. But you don't know if there's vacancy. Pero sa totoo lang, secondary education ba kayo? BA history kayo? Nako, hirap niyan. Oo, mahirap talaga. I will not tell you already na mahirap siya. Pero, kaya natin. Paano? Marami kasi pwede kayo. Okay. You can work in government. Ano yung mga pwedeng position nyo dyan? Research. Communication. Oh. Kung pag-gobyerno kayo, magandang benefits. Pangit. Maganda talaga. Ano? BFAR daw. Anong BFAR? Bureau of Food and... Bureau of Friends and Relatives. Wait, what do you mean? Para matanggap sa government. Ah, yeah, oo. Yes, of course. Of course. That's part of reality, so that's why it is also a trait of a good historian to be friendly. Oh, puta. Pero hindi ibig sabihin sisip-sip kayo. Alam nyo, sa totoo lang, kahit politiko, ang dali talagang malaman kung sip-sip ka lang. Di totoo yan, ha? Ang dami-dami kong nakikita. Historiador, ha? Ang sip-sip. Ang sip-sip sa administrasyon ito. Kinuha ako ng Noynoy administration na shout time. Pero hindi ako nagsip-sip kay Noynoy dun sa shout time. Hindi ako nagsip-sip. Hindi ako nagsip. Meron nagsisip-sip. Nagsisip-sip talaga yung kwento ko sa'yo. Nagsisip-sip. Pag historian, teacher ka ng history tapos napakasip-sip mo, hindi pwede. Sabi ko, may stand ka lang, pero huwag kang sip-sip. Yung you're the most uncabogable, yung mga ganong adjectives. Ito yung lesson adjectives. Hindi ko pwede sabihin ang pinakamagandang, di ba, lawyer ng Sharia sa Pilipinas. Ganon. May mga ganon. Hindi. The bestest president ever. Ay, yung sip-sip. Madaling mahalata ang kasipsipan. But, have meaningful conversations with people that might help you in the future. Okay, you know why Xiao Chu is successful? Because I'm not successful financially. Never. But my wealth are my connections. Ang connection ko dito sa Zamboanga, si Asia, si Serbio. Minsan, pag may kailangan si Asia na ganito, pwede nating i-link sa Baguio. Oh, magko-collab na sila ngayon. So, yung mga ganun, yun din yung mga paraan para magkatrabaho ka. Kasi may opening pala dito. Ganun. So, ang una nyo titingnan yung bawat government agency, may mga opening yan. Ngayon lang, sa MA yan naghahanap ng MA ang Lasal, history teacher. Meron din sa Tawi-Tawi. Oh, tawi-tawi. Oh. Sa totoo lang, hindi kayo mauubusan kasi ang nagtuturo ng history sa ibang university ay hindi mga history major.
pag in-applyan nyo yun, di ba, with your qualification, kaya. Kaso, problema din, ang ayaw din dyan, hinihingan ka pa ng experience. Di ba? Okay. So, teaching yan. The other career is tourism. Tourism. Ang mga munisipyo, may mga tourism departments yan. Pasukin nyo yan kasi opportunity yan para mag-highlight ng history. In the government, local government, may atas ang memo ang Secretary of Local Government na must na sa isang opisina ang tourism. So bawat local government may tourism yan. Pasukin nyo yung office na yun. Pasukin nyo yun kasi madami kayong magagawa doon. Heritage work, ganyan. And then, pag nakapasok na kayo, mag-aaral kayo ng heritage, ng mga short courses, mag-aaral kayo. Kasi yung heritage importante sa history yan. At very, very technical yan. Minsan hindi ko kaya yung iba, pero kailangan din yun. Okay. The other work is diplomacy. Diba? Kung medyo mataas-taas ang nyo, magano kayo kasi maraming history major ang pumapasa sa foreign service exam. Pag sandali lang, may tip ako sa inyo. Pag Muslim ka, there's more chances of being admitted. Did I say that right? 5% ng admission. 5% ng admission dapat Muslim. Kasi i-assign sa? I-assign kayo sa Middle East. Madaming Pilipino sa Middle East. Hindi yan madaling trabaho, by the way. Yan ang mga most... pero, puta, consul kayo doon. Consul. At pagka sinuwerte ka pa, ambassador, di ba? Pero consul. Siya magulang mo, di ba? Mga diplomat yan. No? Diplomat. Diplomacy is one. Career. Isa pang career yung tour guiding. Tour guiding. Yan, lucrative yan. Lucrative yan. At saka hindi lang yung pagtutour guide, research, hindi lang yun. Hindi lang yung pagkukwento. Pagde-design ng tour. Dapat pagkakitaan nyo yun. Kasi kung kabisado mo yung lugar, ilang oras ang pupunta doon, ilang oras, tapos ano yung kwento? Kasi dapat may narrative yun. Yung may pagpunta mo lang doon, yung direction na yun, may pagkukwento yun. Yun ang kaya nyong gawin yun. Pwede kayong, may mga history majors na nagtatatag ng tour company. Tapos susulat sila sa mga schools. Tapos, yun, meron po kami kaso kailangan pa-accredit ka sa DOT para mga gano'n. May mga ganong proseso yan. Pero yan yung mga pwedeng career. Ano ka mga pwedeng career? Law. Hindi nyo alam kung ano gagawin nyo? Mag-college of law kayo. Diba? Mag-college of law kayo, yan yung isang ng lawyers. Yung history. Kasi, stepping stone. Kasi, yung paggawa ng brief, yung paggawa ng kaso, yan ay history. Footnoting, ano yung evidence mo, ano yung malakas, internal and external criticism, primary and secondary source. Lahat yan papasok na sa yan, sa law. So, and yung pagiging judge, decision is really history ang ginagamit mong discipline. So, yun. Ano pa ba? Meron pa ba akong journalism. Is another, dahil magaling na kayong kumuha ng facts, napakadali niyong makapasok sa media. Although, of course, mas madaling sumikat sa social media kaysa makapasok sa local media, sa totoo lang. Bata-bata din yan eh. Although, may isa ako naging girlfriend na hindi pa siya graduate, ay correspondent na siya ng Philippine Daily Inquirer. So, sa Tarlac. So, kasi magaling sumulat, magaling mag-research. So, ganun. Kaya ng history major yun. I think I covered everything. Last question. What is your difference sa mga ibang notable historians po when it comes sa Philippine history? Sa field ng history. Okay. So, you're asking me now, ano yung niche ko? Bakit iba ako kay Teodoro Agoncillo? Iba ako kay Renato Constantino? Iba ako kay Ambet Ocampo? Although, may pagkakapareho kay Ambet.
Iba ako kay Salazar, Zeus. Okay, ganito. Ito yung niche na pinunan ko. Nung bago ako sa Department of History, may mga pumupuntang media sa department. Pero walang gustong magpa-interview. Walang gustong magpa-interview. Sabi ko, pag hindi nagpa-interview tong mga taga-UP Department of History, may ibang ulol na magpapa-interview. At yung ulol na yon ay baka mali ang sabihin. Matapang ako nun eh. I was bored. In a way, kasi kakaumpisa ko pa lang sa pagtuturo. Pero sabi ko, I think I have enough information to at least give a basic explanation to phenomenon of history. So nagpa-interview ako ngayon. Dumalas-dalas yun. Ako na yung ini-interview eventually. Kaya nga, di ba, pag si Jose Marichan, September 1, di ba? Si Ed Caluwag, November 1. Hans Kua, January, di ba? Si Xiao Chua, may February 25, April 9, May 28, June 12, may August 21, September 21, November 30, at December 30. Oh. So, ang public historian ako kung ganun. So, ang niche ko, hindi ako textbook writer tulad ni Agoncillo na napakagaling sumulat. Hindi ako Constantino. Mas malapit, hindi ako Salazar kasi Salazar was a great thinker. Originator of ideas. Ang role ko talaga, ang what sets me aside is that I think I am an effective bridge between the people and history. Okay? So yun ang sagot. Now, mas malapit yung niche ko kay Ambeto Campo. Pero magkaiba kami ng audience. Oo. Kaya nga hindi rin kami nagbabanggaan. Kasi ang audience si Sir Ambet, yung mga English readers na may pera na pambili ng Inquirer, ng libro, ganyan. Kanya yun. Kasi yung mga taga Makati, yung mga Forbes Park, hindi nila kilala si Xiao Chua. Although meron na rin, pero hindi yun ang market ko. Ang market ko, yung mga nasa public school, nanonood ng Showtime, yung nanonood sa TV ng interview, kasi kahit yung security guard, minsan kilala ko. Yung tindera sa palengke, minsan kilala ko. So yun siguro yung yun yung niche. Yun yung that sets me aside. Ako yung historiador na naiintindihan ng mga karaniwang tao. So, kaya din tayo nandito. That's why we are all here. Diba? And ako, pasalamat ko sa Diyos. Kasi, putya, kawawa naman ako, hindi na ako gwapo. Hindi pa ako matipuno, kutulad ni Ginobio. Ang jimba. Yan. Hindi ako singgaling ni Salazar mag-isip. Wala akong time magsulat ng mga papel. Puta, kung hindi pa ako magaling magkwento, di wala nang natira sa akin, di ba? So, yun ang aking, di ba, ang laki-laki kong tao. Pero sa totoo lang, kailangan din, ka rin, conscious ka din sa presentation mo, sa sarili mo. Kasi, remember that when you want to become a public historian like myself, ayaw mong manadidistract yung tao sa itsura mo. Di ba? Hindi ka nag-aayos. Hindi ako nag-aayos totally. Hindi naman ako nagme-makeover. Hindi naman ako nag-aano. Pero at least you go out na mukha kang disente. Di ba? Hindi naman yung para kang, di ba? Yung credibility mo kasi nagre-rest din dun sa way that you present yourself. Parang course na ito on personality management. Pasensya na kayo, no? But I hope that I was able to answer your question. Thank you.
I would like to give back the microphone to Honorable Council Asia F. Kunting. Ang honorable sa judge lang yun. Ay, hindi pala. Oo, hindi siya sa council. Hindi council. Ano council? Council lang, council. Walang yung honor. Wala. Sa judge lang yun. Sorry, ma'am. Council. So, at this juncture, kailangan natin mag-photo opportunity. No? But before that, meron kaming daglian na naisip na sobrang simpleng token. Sobrang simpleng Pasensyahan mo token. na. No? So, ano to? Care of. Sponsored by the society. Meds. Talaga? Oo, i-present natin. Yan. So, sir, akyat ka. Sir, mula sa President ng Society. Societe. Honestly speaking, Daddy, sa ano nyo po, kasi actually hindi din namin expect na marami din po ang pupunta from history student. Kasi, so ibig po talaga sabihin, very talaga eager po talaga sila matuto from you. So hopefully by next time, witness pa rin namin po ang mga knowledge about history. And then by next time po, hindi lang po ganito ang ibibigay namin. So, on behalf of the student body of BA History po, nagpapasalamat po kami talaga sa presence nyo. So, accept nyo po sana itong present kami na ang bagong lanyard po ng department. Thank you very much. Ay. Ako din may regalo. Ay, Opo. Okay. There's one politician that I know that even if he was speaking in English, the ordinary people love him because he was able to communicate in such a way that even if it's in English, it was so simple for them to understand issues. That person was Senator Jovito Salonga. And I don't know if your library already have a copy of this book. Maybe. But at least there is another one if someone wants to read it. So I'm presenting a copy of the book Presidential Plunder by Jovito Salonga. So you're going to receive it. And there will also be a copy for Ms. Kunting and to Mr. Biong. Thank you. gusto mo punta tayo sa library after nito? Sure, open pa siya. Sure. Para mabigay natin. No? Thank you very much. Okay. Ano susunod? So, photo opportunity by class ba, sir? Uupo na lang, uupo na lang ako. Ganun. Tapos, sige, sir. Sino gusto mo palibutan ka? Babae, lalaki? It doesn't matter. Ay, okay. So, Buy ako buy eh. Okay. Joke. So,